pagbati sa iyo. Okay, hawakan natin ngayon itong ulat galing Samurai Japan tungkol ito sa mga beginner lessons nila sa Japanese noong July 14, 2025. Oo, nakita ko rin yan. So, ang plano natin ngayon, himayin natin kung paano ba nila tinuturo yung mga, alam mo na, basic stuff. Mula pagpapakilala ng pamilya hanggang sa pag-intindi ng social media posts. Tara! Oo, maganda yan. Kasi makikita natin yung progression. Paano ba yung step by step, no? At parang napansin ko rin, focus agad sila sa practical na usapan eh. Hindi yung puro grammar rules lang. Tama. Unahin natin yung first period, yung unang aralin. Ang focus daw, pagpapakilala ng dalawang miyembro ng pamilya. Ginagamit yung particle na to. Oo. Yung example nga nila, fufu to kodomo desu. Bale, ito ang asawa ko at anak. Tapos may listahan din ng family terms like chichi para sa ama, haha sa ina. Mahalaga yung to na yan, di ba? Parang at natin, pag nag-enumerate, simpleng-simple pero pundasyon talaga yon para makabuo ka ng mas mahabang pangungusap. Kumbaga, Makes sense. saka, napansin mo ba? May kasamang Filipino translations. Malaking tulong yon siguro para mas mabilis mong mag-gets, makonect yung bagong salita. Oo nga eh. Okay, lipat tayo sa second period. Dito naman, pagtatanong at pagsagot na tungkol sa edad sa katirahan. Ayun. Mga basic questions. Oo. Yung mga key phrase daw, nansay desu ka? Ilang taon ka na? Tapos, doku ni sundeimasu ka? Saan ka nakatira? Standard na yan. May bago ring vocab, like sensei or guro. Tapos yung grammar point daw dito, yung paggamit ng desu ka para maging tanong yung statement. Exactly. Dito na pumapasok yung mga, ano nga ba tawag doon? Interrogatives. Yung ilan, saan. At yung desu ka, yan talaga yung pinaka-basic na formula ng tanong sa Japanese, no? Parang signature move? Oo, parang ganon. Saka, yung example dialogue nila, Miro at Ueda, ganda nun. Si Miro pa taga-Pinas daw. Oo nga eh. Kasi hindi lang tiro yung tanong, pinakita agad paano gamitin sa totoong sitwasyon. Yung pagpapakilala. Mas mabilis ka talagang matututo pag ganyan, di ba? Nakikita mo agad ang application. Agree. Ngayon, medyo nag-level up ata sa third and fourth period. Pareho daw yung topic eh. Yung tungkol sa litrato. Oo, pagtatanong kung sino yung nasa picture. Kasama na pati pets yung mga alagang hayop. May bago ulit na words. Tomodachi para sa kaibigan, petto sa alagang hayop. Oo. Pero ang pinaka-highlight dito, yung particle man no, dalawa raw yung gamit. Medyo nakakalito ba yun? Medyo, sa simula, kasi yung no, napaka-versatile niyan. Una yung pinaka-common para sa possession, pagmamay-ari, like, watashi no haa desu, ito ang nanay ko. Or modification, ane no kodomo desu, anak ng ate ko. Yan yung madalas mong maririnig. Okay, gets ko yon. Parang of or possessive S sa English. Parang ganon, oo. Tapos yung pangalawa, ito yung medyo tricky minsan, yung tinatawag na appossession. Parang paglilinaw mo kung ano yung isang bagay o sino yung isang tao. Paano yon? Example. Yung example nila, pet no John des. Ang translation niyan, hindi lang pets John, kundi parang ito si John na isang alagang hayop. Nililinaw mo na si John ay isang pet. Gets mo ba? Okay. Kaya pala siguro inuulit sa dalawang lesson period, ano? Para ma-reinforce. Kasi dalawa yung function. Malamang. Tama ka. Kasi yung no, crucial yan. Kailangan mo talaga ma-master yung pagkakaiba ng possessive use sa appositive use. At oo, magandang technique yung ulitin yung topic para masanay ka talaga. Okay, moving on. Yung last, yung fifth period, iba na yung approach dito parang, Oo, mas practical, ano? mas casual. Pag-unawa na raw sa social media posts, yung mga simpleng post tungkol sa birthday, tanjobi, dagat, umi, o kaya panahon, tenki.
Walang specific grammar point na tinuro dito, di ba? Wala nga eh. Parang more on comprehension na lang. At paghula based sa picture. Like may picture ng dagat tapos ang caption, Tanjobi Omedeto! Happy birthday! Intindihin mo na lang daw yung context. Interesting yan. Kasi alam mo, dito ka na lumalayo sa structured na lesson. Pumunta ka na sa real-world Japanese. Kahit yung informal style sa SNS. True. Hinahasa nito yung intuition. Yung kakayahan mong manghula, mag-connect ng clues, picture, konting salita, para maintindihan mo yung message kahit hindi mo alam lahat ng words. Mahalaga yung skill na yan, lalo na sa labas ng classroom. So, kung ibubuod natin, parang ang ganda ng pagkakastructure nila, no? Mula sa simpleng paglilista gamit ang to, tapos pagtatanong gamit desuka, pagpapakita ng relasyon or pag-identify gamit yung no, hanggang sa pag-apply na sa actual, informal na language sa social media. Oo, mukhang solid yung foundation na binibigay. Sunod-sunod talaga. At napansin mo ba yung laging paalala sa dulo? Gambatte kudasai? Oo, yung good luck or do your best. Importante din yun eh, yung encouragement. Kasi ang pag-aaral ng wika, mahirap din yan. Kailangan mo ng motivation. Definitely. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, ito ang tanong na iiwan namin. Base dito sa mga napag-usapan nating aralin, kung ikaw yung estudyante, anong part ng basic Japanese conversation yung tingin mong pinaka-challenging para sa'yo? At paano mo kaya yun harapin o pag-aaralan pa? Magandang tanong yan. Something to think about.